Let us open our Bible on Psalms 55, verse 22. Praise the Lord. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Ayan. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Anong napapansin ko sa mga anak ng Diyos? Pag pumupunta dito sa altar at magpapapray, especially during their birthdays. Hindi nawawala sa kanilang request sa birthday nila yung endurance, yung makapagpatuloy hanggang sa wakas. Bakit? Why is it that is the most requested by among the children of God during their birthdays? Kasi alam ng mga anak ng Diyos na kung hindi tayo maka-endure hanggang sa wakas, useless ang ating nasimulan na paglilingkod. Para bang nag-aral ka ng abogado? Hindi mo naman natapos ang lahat ng mga requisites to become an attorney, to become a lawyer. Bakit? Oh, you might finish your studies in law. You might graduated. But if you do not pass the bar, you can never be called as an attorney or as a lawyer. Hindi ka naka-endure hanggang sa wakas eh. Ano pa? Aral ka ng engineering, civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, natapos ka nga. Hindi mo naman narating yung pagpasa sa board exam. Hindi ka rin matawag na engineer. Yes, you might finish an engineering education, but since hindi ka nakapasa sa board exam na yan, you can never be called as an engineer. Ganon din sa kaligtasan natin. Kinakailangan, kaya nga sinabi dyan ni Lord Jesus He that shall endure unto the end, the same shall be saved. What do you mean, this same shall be saved? Kung buhay tayo, hanggang bumalik si Lord Jesus Christ, nagpatuloy tayo, nadatnan tayo na pagbalik niya, nagpatuloy tayong obedient, faithful, holy, righteous sa kanyang harapan, maliligtas tayo. The same with those children of God who passed away, who died na matuwid. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. So ang endurance, napaka-importante. Ito sinasabi na He shall sustain thee. Yun na yung endurance. Paano tayo maka-endure? Paano tayo ma-sustain? Hinihingi natin yan lagi, every birthday natin. So kinakailangan yung hinihingi natin na endurance, kinakailangan natin ng cooperation sa bagay na yan para ma-fulfill yung endurance na yan sa buhay natin. Ano ang sinabi dito? Cast thy burden upon the Lord. Anong ibig sabihin yan? O sige, subukan nating mag-hike sa malayo. Walang sakay, walang tricycle, walang sasakyan. Mag-hike lang tayo. Tapos marami kang dalang mabigat. Tapos ang i-hike mo, 50 kilometers. Sige daw. Tingnan natin kung makarating tayo sa ating destination, having all the burdens. Baka sabihin mo siguro, magdiwalwal ng dila na to. Pagkatapos tumba tayo. Tingnan mo yung kabayo. Nakasabay namin sa Chumbukan noon. Nag-hike kami ng 41 kilometers. Galing sa Chumbukan, may nasabay kaming kabayo na may kargada. Kabayo, siyempre, yung purpose ng kabayo, kargada. Yan ang kargador sa mga bundok. Mga produkto nila. Sabay yan sa amin. Unang natumba ang kabayo.
kaysa amin. Bakit? Wala kaming dalang mabibigat eh. Siya mabigat. Tumba. Kita ko talaga. Higa talaga. Tumba. Okay, kung hindi natin i-cast yung burden natin sa Panginoon, masustain kaya tayo hanggang sa kamatayan na faithful? Masustain kaya tayo hanggang sa pagbalik ni Lord Jesus? Makarating kaya tayo sa finishing line? So kapag sinabing cast your burden upon the Lord, this is not literal heavy things. Hindi ito yung mga material, literal na mga mabibigat na bagay. Ito yung hinaharap natin araw-araw na posibleng magbigay sa atin ng kabigatan. At dahil dyan, baka mapagod tayo. Dahil dyan, mabigatan tayo. Dahil dyan, hindi na tayo makapagpatuloy sa buhay na banal. Kaya i-cast natin yung burden natin sa Panginoon. Kumbaga pa, Lord, hayag niyo po yung aming lalagyan ng bigas ay malakas na ang tunog. Kasi pag puno yung lalagyan ng bigas, pag kinatok mo yan, bungol ang tingog. Pero pag yung tunog na, kunyari, puno, yan ang tunog. Bungol. Pero pag wala na, maliit na lang masyado, yun. So, burden yan. Ano pa? Tingin ka sa kalendaryo, malapit ng katapusan, magbayad naman tayo ng bill ng tubig, ng electric. Burden yan. Iba pa yung mga spiritual na mga pagsubok sa buhay natin na pwedeng magbigay sa atin ng kapanglawan, discouragement, lahat-lahat para hindi na tayo magpatuloy. Burden din yan. So, i-cast natin lahat ito sa Kanya. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Ibig sabihin niyan, ayaw niya tayo na matanggal sa paglakad sa Kanyang daan. Kaya, how do we cast unto the Lord our burden? By what? Basa. Psalms 37:5. Praise the Lord. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Commit. Commit. Tulad yan. Lord, aalis yung husband ko magtrabaho. I commit him unto your care. Magbabiyahe siya, dadaan siya ng karsada, tatawid siya, o ano whatever. Keep him safe in the hollow of thine hands. Lord, ang mga anak ko mag-aral, lalabas sila ng bahay, i-preserve mo sila, makarating sa school at makabalik dito ng buo, buhay at masaya. Lord, ako naman magtatrabaho dito sa bahay, kung ano ka, misis ka na masipag, no? You take the responsibility of being wife. Na ano yung trabaho ko dito, i-commit ko sa iyo yung lakas ko, i-sustain mo ako. Hindi yung in the middle of my work in the house, I shall collapse. Mag-collapse ka, manghina ka. So, ibig sabihin yan, i-commit natin lahat sa Panginoon. Lord Jesus, sa buong buwan na ito, ay minsan yung isang buwan masyadong mahaba na yan. Parang ano na yan. Daily nga sabi dyan eh. Ano yun? Ano yung the Lord's Prayer? Give us this day our daily bread. I-cast natin sa Panginoon ng lahat. Napakalaking ano yan. Contribution sa buhay natin. Ugaliin na natin ang mag-pray at mag-commit at mag-cast lahat ng ating mga burden sa Kanya. He will bring it to pass. Ibig sabihin yan,
Ano yung kinumit natin sa Kanya? Protection, preservation, good health, strength, financial, magandang trabaho, success sa mga bata, education, lahat-lahat na. Travel, kung saan-saan magbiyahe. I-commit natin yan lahat. Kaya nga, ugali na natin before leaving the house, nagpipray tayo. Bakit? That is how we cast unto the Lord our burdens, our responsibility, our cares. That is how we cast and commit yung ating hinaharap para maging successful. Praise the Lord. Oo. At huwag nating bakantihin ang buhay natin. Anong bakante? You failed to pray. Wag. Do not ever fail to pray. Do not ever fail to cast your burden. Do not ever fail to commit our ways, to commit your ways. Gusto ng Diyos at all times. Praise the Lord. Basa Psalm 62 verse 8. Praise the Lord. Trust in Him at all times, ye people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Yes. At all times. Naalaala niyo yung tao na ang negosyo yung tawag niyan? Nakakita na kayo ng baka, tapos merong dinadala na cart, na malaking cart, tapos yung cart na yan, maraming mga display, merong sombrero, merong walis, merong kung ano-ano na lang ng kalakal ba, komersyal. Ewan ko kung meron pa yan ngayon. May nakikita ko yan noon eh. Ewan ko ngayon parang bihira na. Ewan ko, Pastor Do, may nakikita ka pa yan. Yung malaking baka na Brahman na maghila ng malaking cart, tapos nakasakay yung may-ari doon sa loob. Tapos mag-standby yan sila sa maraming tao, nagbibenta ng maraming mga produkto, mostly mga native products. Meron pa yan, Sister Ka? Ano? Parang wala, ano? O kasi meron na tayong wing van na magbabiyahe, meron na tayong elf, marami ng alternative para sa mga, kasi baka, alam mo naman yung baka, limited, mahina maglakad. Eh ngayon high-tech na. Yung commercial, yung tao na yan, prayerful siya. Kung saan siya madatnan, mag-pray lang yan, Lord Jesus, matutulog na ako. Alam mo naman walang bakod itong aking tindahan. Nasa labas lang ako lagi ng karsada kung saan ako madatnan. Proteksyonan mo naman ako, Lord Jesus, na walang magnanakaw na magkuha ng produkto ko. Siyempre, kung makatulog ka, free yung kukunin lang yung mga dyan, damputin. One day, nakalimot siya mag-pray. Yung palang mga magnanakaw, matagal lang naghanap ng paraan, paano makanakaw? Nagtaka yung mga magnanakaw, merong opening na napasok nila yung area, nandoon yung mga benta niya, nanakawan siya. Nagising na lang yung tao. Marami nang nawala. Anong sabi niya? Paano? Nakalimot ako mag-pray. Kaya nagkaroon ng opening ang kaaway. Kaya dito, pray at all times. Praise the Lord. Trust in Him at all times. How do we trust in Him? Cast your burden in prayer. Huwag tayong magkumpiyansa. Sabi mo, wala mang magnanakaw. No. Wala mang traffic. No. Wala mang aksidente. No. Wala mang tukso. No. Huwag kang magkumpiyansa sa mga hindi mo nakikita. Kailangan we need always to be prayerful. Kay maraming bagay na pangyayari sa buhay natin na hindi natin nakikita
At pag kung magkumpiyansa tayo, dyan tayo matatamaan. Dyan tayo madadali. Bakit? Yung karamihan na aksidente, karamihan na nagpi-fail sa buhay, kumpiyansa. Pero sa atin, wag. Bakit tayo pray at all times? Hindi tayo nagkumpiyansa. Dahil maraming hindi natin nakikita. Kung kumpiyansa tayo, baka maya-maya ma-caught unaware tayo. Kulang tayo sa pag-pray sa Panginoon. Basahin natin yan. Philippians 4, 6 and 7. Praise the Lord. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Yan, be careful for nothing. Ano ba yung nothing? Wala kang makita. Ano yung nothing? Wala kang marinig. Ano yung nothing? Wala talaga. Nothing eh. Alangan, meron bang nothing na meron? Siyempre, pag nothing, wala. Pero wag tayong magkumpiyansa. Be careful for nothing. Praise the Lord. Anong gagawin natin? But in everything, by prayer. Sa lahat ng mga bagay, mag-pray tayo. Bago ka maglabas, Lord, balutin mo ako ng iyong banal na dugo. Walang COVID-19, walang bakterya, walang viruses na mag-inflict, magbigay sa akin ng kapahamakan. Oh, that is nothing. Hindi mo yung makita. But you are careful. Praise the Lord. Oh, tinan mo yung papa ni Brad Bernard katakutan. No, natapos na si Brad Bernard ng high school sa pag-aaral diyan sa Kabakan ata. Mag-i-enroll na sila ng kolehiyo dito sa Davao. Pag taga-Kabakan ka noon, pagpunta ka ng Davao, iba ang Kabakan, iba ang Davao City. Davao City, syudad na. No? Praise the Lord. Dili lang syudad, city pag yun. Oh, ibig sabihin yan, lugar sa mga marunong ng mga tao. Sabi ng papa ni Bernard, Bob. Ano yun? Tagalog. Bob, careful tayo, Bob. Punta tayo ng Davao, mag-college ka na eh. Mag-enroll tayo sa kolehiyo mo. Ano yung gusto mong kurso piliin mo? Mag-take ng entrance test sa USP ba yan? USP pa yan noon? Oo. Sige pa. Bob, ingat tayo, Bob. Baka ma-snatch yung wallet natin, Bob, ha? Alam niya yung naririnig niya siguro daming snatcher dito. Alam noon yan, ha, hindi ngayon. Nung bata pa ako, mga nasa, lagyan na lang natin, 8 years old, 9, 10, ganon. Sidewalk vendor ako eh. Kita ko lahat yung mga tao dumadaan dyan sa San Pedro Street. Lagi ako nakaka-witness, mga snatcher na magdukot doon sa mga tao. Minsan may mga matatanda na nakabag na nakalagay doon sa likod. Magpunta doon sa Mercury Drug kay magbili ng gamot. Ay naku, yung snatcher nakadikit tapos yung kamay gumaganon. Tapos minsan magamit sila ng panyo, tatabunan nila yung kamay, malikot yung kamay. Minsan makita ko taga-actual na nabubuhat nila yung cash o sometimes wallet. Pag magtingin ako, gaganon ako kasi sigahan ko mata. Bata pa ako eh. O yun, yung panahon na yun, posible din ang pagpunta ng papa ni Brad Bernard tsaka si Brad Bernard. Di, sakay na sila ng jeep. Ito si papa niya, merong sumapak sa kanyang katawan. Ganon lang ba? Hindi niya napansin. Nung pagdukot na niya ng wallet, nawala yung wallet niya. Siya yung nagsabi na, Bob, ingat tayo, Bob, ha, kay maraming snatcher. Siya lang na snatchan. Be careful for nothing. Praise the Lord.
Si Brad Santi, nako. Magpunta na yan sila dito for June 15. Sumakay ng LRT para magpunta ng airport. Nagdala ng bag ng, anong tawag yung bag na belt bag ba yan? Paano? Siksikan doon sa LRT. Hindi niya alam. May tao doon na sumisiksik, gumaganon-ganon. Para kunwari na ma-divert yung isip mo sa iba. Yung pala, kinuha na yung wallet niya, nandoon lahat. Ang ticket, nandoon lahat na. Hindi nakarating dito. Be careful for nothing. Praise the Lord. So, hindi man lang snatching yung ating pinipreparationan. Yung snatcher na si Taning, yan ang number 1. I-snatch niya yung natin, kaligtasan. To steal, to destroy, and to kill. Yan ang number 1. Be careful for nothing. But, in everything, by prayer. Praise the Lord! So, anong gawin natin? Walang bagay na iiwan natin sa ating pag-commit sa Kanya. Basa. 1 Peter 5:7. Praise the Lord. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Yan. I-cast natin sa Kanya ang lahat dahil iingatan niya tayo. O, di ba? Magpunta tayo ng Dipolog, nag-pray tayo dito, Lord, na walang mga mangyayari sa amin. O di, back and forth, okay. O, minsan, sina Brad Silio magpunta doon sa Trento, kasama ng misis niya, Brad Edwin, o na mag-pray tayo dito. Karating doon, nakabalik safety. Sina Brother John Lowy, magpa-pray yan sila kay magbiyahe doon sa Taganaga, sunduin yung father-in-law niya, tsaka mother-in-law niya. O di, commit everything unto the Lord. Praise the Lord! Yung nagbiyahe na nagmotor, galing Manila, papunta dito hanggang Dipolog. Walang harang. Bakit? Kinumit nila sa Panginoon. Request sila ng request sa mga missionaries, mga pastors, mga members. O, pag nag-commit natin yan sa Panginoon, nagtaka na lang daw sila, yung daming hilira ng mga motor na chine-check yung mga, tawag yan? Yung loob ng motor. Anong tawag yan, Brad Sel? U-box? U-box. Sila, pag makita ng gwardiya, yung hilira nila ba, tinuturo sa kanila yung dito kayo. Lumagpas na kayo, sige na, bilisan nyo, walis na kayo. Wala man ng checking. Ilang checkpoints yan? During, COVID-19, quarantine, stations, marami. Lusot ng lusot. Hindi nga nila napakita yung swab test nila wala mang checking. Bakit? Kinumit man sa prayer yung kanilang pagpunta dito. Praise the Lord! Yung nag-conference tayo doon sa Zamboanga noon, nag-hire tayo ng van galing dyan sa San Ignacio dahil marami tayong mga pastors dyan na dyan manggaling. So sinakyan nila. Nag-hire tayo ng 2 sasakyan. Sabi ng driver sa akin, si Jerry, Pastor, magpadugang ko. O kada tao, 100. Ikaw nga naman, nagsabot naman ta sa among pamasahe. Walo na ka, Pastor. Daghan checkpoints. Di gina pwede, Pastor, nga. Di kita harangon. Harangon kita, anak, Pastor. Ato ginang tagaan sila para palusuton ta. Noon sa ka, nga abot na lamig Zamboanga, nakabalik na lamig Davao, wag yung harang nga, bisag kausa. Ingon good ni Jerry nga, Pastor, karon lang ko kabiyahe, anak kalayo nga, Zamboanga. O jud ta ka experience o gipara ta nga, gilisod-lisod ta, tanan checkpoints, gipalusot ta tanan nga walay problema. Kalimot pug ko kwaon tong 100. Nainom doon na nako, nakauli na siya, lain man pug kay nakauli na niya, singnon pa nimo. Sige lang Tip na lang na muna sa imuha kay maayo man ang imong serbisyo. Praise the Lord. Wa nagamit ang reserve nga additional 100. See? Basta i-commit lang nato kay Lord Jesus Christ. Kay nung si Hans, gianak na dungan na diri sa ato ang pagbalhin diri. Grabe yung prayer ni
Sister Inding, anak. Tanawag mo, gawas ko dari na ay magtugtog-tugtog ko. Balo na lagi na. Kisa man na. Dohara ni, kung dili si Michael, katong si Hans. Ang pirmi na ako makita din magtugtog, si Hans. Naga-hands-on yun siya pirmi sa organ. Unya, tanaw na ako, ora ba tanaw-tanaw nuta? Kana lang memorize. Say, mutugtog na siya 10,000 reasons. Mauman po ba yan niya? Praise the Lord. Say, si Michael po, mabuo po niya itong mga gina-practice niya nga hymnal. You see, i-commit nato na tanan. Prayerful talaga tayo. Praise the Lord. Ay nung na-assign ako dito sa Davao, ang problema ko, ayaw ng kongregasyon sa akin. Bakit? Mula kay Pastor Samuel Algabre, very experienced person and very brilliant person and very spiritual person. So, he was filled with all the wisdom, with all the power, lahat-lahat na bilang servant ng Diyos. Biglang dumating ako dito at the age of 23. 23 pa ako at that time. Ayaw ng kongregasyon sa akin. Di mi anak. Ngita mi idaran, ngita mi kanang experience. Kanang batanon man na unsa man niya na paghandle sa amo. Basig lamo-lamoon lang niya sa ang paghandle basig mawala ning Davao congregation di madugay. So nung narinig ko, ganon din pala kay Pastor Tam. Nagsulat sa akin, wala pa mang text noon. Yung cellphone ngayon, imposible yan noon. Kung meron mang noon, cellular, malaki. At ang nakakagamit lang yan yung may mga helicopter. Kung wala kang helicopter, wala kang cellular noon. Tapos yung mga telepono na makita mo yung muka sa kausap mo, naku, wala yan noon. Parang imposible yan masyado. Ngayon, kahit mga bata dyan, marunong na. So, nag-pray ako kay Lord Jesus. Sabi ni Pastor Tam sa ako, Pastor Chit, ano ba itong Manila congregation? Ikaw man ang gusto nila, hindi man ako. Uy, pareha pala tayo ng problema, Pastor Tam, Brad Tam. Dito, si Pastor ang gusto nila. Paano nalibing na si Pastor? Ako naman, nilipat ako dito. Wala na ako dyan. Ako pang hanapin nila. Ikaw ang nilagay din ni Jesus Christ dyan. Di nag-commit kami. Lord, i-commit ko sa iyo yung pag-assign mo dito sa Davao. Kung paano mo binigyan ng wisdom si Pastor Samuel Gabre para mapalago ang ministry. Bigyan mo rin ako, Lord Jesus. Oh, commit mo lang. Kahit wala kang pinag-aralan na masyadong mataas na standard, kahit you are inexperienced, basta i-commit mo lang sa Panginoon. Praise the Lord. Hindi tayo pababayaan. Praise the Lord. Ganon. So lahat ng ating mga itong lupa nito, di ba kinumit natin ito? Lahat kinumit natin sa Panginoon. Basahin natin ganito. Dito sinabi sa He will not suffer the righteous to be moved. Okay. Basahin muna natin ang Psalm 63 verse 8. Praise the Lord. My soul followeth hard after thee. Thy right hand upholdeth me. Yes. When the possibility of man's ends, when the impossibility of man's ends, the possibility of God begins. Ibig sabihin yan, kung very hard na sa atin sa pagsunod kay Jesus, hindi natin kaya, diyan tayo tutulungan ng Diyos para makayanan natin. Kaya nga, my soul followeth hard after thee, thy right hand upholdeth me. Praise the Lord. Ganon. So, para mangyari yan sa buhay natin, ayaw pag-una-una, sa kinabuhi nimo ay pagbuot-buot. Paunahin natin si Lord Jesus, Lord, go ahead, and I will just follow you. Kung will mo, Lord Jesus, ma-assign ako sa mati, then, you go ahead, I will follow you. Yan. So,
Pag kinumit mo yan kay Lord Jesus Christ, it will just come to pass. Merong mang hindrance. Alam niyo yung si Peby? Imposible yan makarating sa Canada. Bakit? Dahil lang sa pag-commit sa prayer, nakarating siya. Yun nga ang problema eh. Yung show money niya na 1.5 million, wala namang kaming 1.5 million, naggawa lang ng paraan ng isang mga financing institution dyan, maglagay ng pera nila doon sa bangko in your name, para pag silip na ngayon doon, meron kang pera, may pera ito. Kami naman mga parents, ganun din. Ang ginawa ko, nanghiram ako ng mga pera namin, mga standby na funds. Diniposit ko sa pangalan ko. Kunan mo ng certification na meron akong ganito, na kaya ko magpaaral. Di kinumit ko kay Lord Jesus. Nako, anong nangyari? Kinuha ni Peby yung pera doon sa bangko sa pangalan niya. Kasi para hindi na siya magbayad ng monthly. Nagkataon nung kinuha niya, nakarating yung application niya doon sa immigration. Presented yung mga documents na may pera siya sa bangko, tinawagan yung bangko. Hello? The account of this bank number in your company, which name, Peby Grace A. Mojares, how much money she has in your bank? Pagtingin, negative, 0. Eh dapat deny ka na noon. Dumating ang mensahe. Peby, wa man day kay kwarta sa bangko. Nagpadala-dala ka digtong certificate nga naisulod. Hala, gi-withdraw ba yan ako? Abi na ako ko ana, pasado na ko. Wala pa. Yun. Binigyan ka ng 1 month to explain. Binigyan pa siya ng 1 month to explain. How come? Na-explain niya, nabalik niya yung pera, nakapasa. Imposible na yun, ha? Basta i-commit lang natin kay Lord Jesus Christ, walang mahirap. Praise the Lord! Si Pastor Tam, nag-interview sa citizenship ng British citizenship. Dami kaya nag-apply ng citizenship, umiyak dahil hindi nakapasa. Ang galing pa nila mag-English. Sa pag-commit ni Pastor Tam sa kanyang citizenship, nakapasa siya. Bakit? Yung officer doon, may problema siguro, lahat ng aplikante binagsak niya. Nung nakita niya yung muka ni Pastor Tam, sumaya yung puso niya, nawala yung galit, pinapasa siya. Kaya ang daming nag-complain doon sa labas. I-commit mo nga eh. Praise the Lord. Commit your ways unto the Lord. So, para ganon, ilagay natin si Jesus sa unahan. Basa. Psalm 16:8. Praise the Lord. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Yan. I shall never be moved. I-commit natin sa Panginoon. Kaya, to God be the glory, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil tinuruan niya tayo. Cast all your care upon Him, for He careth for you. Prayerful, watchful, lahat i-commit natin sa Panginoon. Si Pastor Dodong naman, Sister Helen, na-assign sa Taganaga. Pagdating nila doon, halos walang laman ang simbahan. Mga membro, maliit lang. Prayerful man sila. Sabi ni Pastor Dodong, Lord Jesus, katong nangawala ni mong karnero, gikan pa sa sugod dinhing lugar. Ibalik sila. O ngayon, sabi pa ni Sister Helen, yung simbahan nila, ultimo aisle, puno ng tao. Tapos yung mga membro, halos maghalik na dito sa pulpito dahil malapit na masyado. Kaya ngayon, nagpaplano sila, ipakain na lang yung simbahan sa malaking simbahan. Magpalaki na sila. Bumalik man yung mga nangawala. I-commit man sa Panginoon. Praise the Lord! So, ganun din. So,
Si Michael, i-commit mo rin yung pag-aral mo ng music. Praise the Lord. Para God's will, makabalik na ka sa kanggusan, maglukdo na kag piano dito, maglukdog piano, magdala ka ba dito o ka ng keyboard, ikaw na ikaw ang dito, musician dito. Praise the Lord. Oo. Pwede ni mo tudloan na ng uban dito para mag-multiply ang mga musician. Okay. So, i-commit na kay Lord Jesus. Kung gahi na ng imong kamot, pahumuko na ni Lord Jesus. Praise the Lord. Oo. Ang lisod lang, kung dako kay tag kamot, isa ka pislit, duha ka tikla ang mutingog. Ano sa sobra ka dako sa kamot. Una si Hans, kay gamay pa kay kamot. Makatultul yun siya. Tikla. Praise the Lord. Oh, so, Mike, i-commit mo yan kay Lord Jesus para sa ganun. Well, kung anong purpose ni Lord Jesus sa iyo, maka-stay ka pa dito sa Davao ng another 1 year, so be it. May talent ka naman sa mga plants. Kasi kailangan din natin ng maraming workers. Praise the Lord. Para sa gawain. Si Brad Rico, laging nagpa-pray, gamitin daw siya ni Jesus. So, ginagamit ka naman ni Lord Jesus. Praise the Lord. Oh. Kahit, lalot na nung wala ako lagi, si Brad Rico ang top-notcher dito na preacher. Oh. Importante yan. Praise the Lord. So, since the time is rich already sa ating pinagkakasya, we will just continue the remaining verse next time. So, basta ang topic natin ngayon, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Yan ang importante, maka-endure tayo hanggang sa wakas. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.